Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung isang araw biglang maubos ang gasolina at diesel sa mundo? Sa unang araw, hindi agad guguho ang lahat, pero mapapansin mo agad ang mahabang pila sa gas stations. Maraming sasakyan ang titigil, delivery trucks ang mahihirapan bumiyahe, at maraming tao ang hindi agad makakapasok sa trabaho. Sa ikalawang araw, mas mararamdaman ang epekto sa transportasyon, lalo na sa buses, trucks, ships at heavy equipment. Hindi lang private cars ang problema dahil gasolina at diesel ang nagpapagalaw sa maraming bahagi ng supply chain. Sa unang linggo, magsisimulang madelay ang deliveries ng pagkain, gamot, tubig, construction materials at ibang basic supplies. Sa mga grocery, may mga produkto na mauubos agad dahil hindi na mabilis napapalitan ang stocks. Sa palengke, pwedeng tumaas ang presyo ng gulay, isda, karne at bigas dahil mas mahirap na itong dalhin mula probinsya papunta sa lungsod. Sa mga farm, mahihirapan ang tractors, pumps, harvesters at trucks na ginagamit sa pagtatanim, pag-aani at paghatid ng pagkain. Sa mga ospital, malaking problema ang ambulance, backup generators, medical deliveries at supply ng oxygen o gamot. Sa ikalawang linggo, mas magiging tahimik ang mga kalsada pero hindi ito magandang katahimikan. Maraming negosyo ang babagal o magsasara muna dahil hindi makapasok ang workers at hindi dumadating ang supplies. Ang online shopping, food delivery, courier at logistics services ay halos titigil kung wala ng fuel para sa transport. Kahit ang kuryente sa ibang lugar pwedeng maapektuhan, lalo na kung umaasa sa diesel generators kapag may outage. Sa ikatlong linggo, mas lalala ang pressure sa pagkain, tubig, gamot at public order. Mas uunahin ng gobyerno ang natitirang fuel para sa hospitals, emergency services, food transport, water systems at security. Ibig sabihin, kung may konting fuel pa sa storage, hindi ito basta mapupunta sa ordinaryong private cars. Sa puntong ito, mas gagamitin ng tao ang bisikleta, paglalakad, electric vehicles, trains at anumang transport na hindi umaasa sa gasolina o diesel. Pero hindi lahat ng lugar may ganitong option, kaya mas mahihirapan ang malalayong probinsya at island communities. Pagdating ng isang buwan, makikita natin kung gaano kalalim ang koneksyon ng fuel sa modernong buhay. Hindi lang pala ito tungkol sa kotse at motor. Tungkol ito sa pagkain, trabaho, gamot, kuryente, tubig, negosyo at buong supply chain. Kung maubusan tayo ng gasolina at diesel, hindi agad katapusan ng mundo, pero magiging malaking shock ito sa sistema ng tao. At doon natin marirealize na ang tunay na tanong ay hindi lang, may fuel pa ba? Kundi, handa ba tayo sa mundong kailangan ng mas maraming alternative energy at mas matibay na transport system? Ikaw, kung isang buwan walang gasolina at diesel, ano sa tingin mo ang unang maaapektuhan sa buhay mo? Follow Johan Explains para sa mas marami pang interesting and educational videos like this. Maraming salamat!